yung tahanan ng mga taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon. Kaya sa hapong ito mga kapatid, kung ito yung unang pagkakataon nyo na marinig ang Ebanghelyo ng kaligtasan ni Jesus, gusto kitang tanungin kung gusto mong tanggapin at papasukin kay Jesus sa buhay. Amen? Amen? Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo lahat ay yumuko. Okay? Let's all bow down our heads. Okay? Tayong lahat ay nahihimik. Okay. Kung ikaw ay kinakausap ng Espiritu ng Panginoon, nangungusap sa'yo, unang pagkakataon mong narinig itong Ebanghelyo ng Kaligtasan. Habang ang ating mga ulo ay nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, walang nakakita sa ating kundi ang ating Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan na nasa langit. Gusto kong itaas natin yung ating kamay. Kung gusto natin tanggapin si Jesus, papasukin sa puso natin. Okay? Sige. Alam niyo, ang pagtanggap kay Jesus ay ang pinakamatalinong desisyon, mga kapatid, na gagawin niyo. Sapagkat ang nakataya ito yung mga kaluluwa natin. Okay? Sige, yung mga nagtaas ng kamay, lumapit dito. Tayo yung mag-pray. Mag-pray na tayo. Okay? Naiintindihan niyo naman yung pinaliwanag ko sa inyo kanina naman. Sige, lapit tayo dito. Mag-pray tayo. Okay? Sige, come forward. Kasi hindi natin maiintindihan yung panonoorin natin 2 weeks from now kung hindi yung mararanasan ang Espiritu ng Panginoon sa buhay. Okay, sige sir, dami tayo dito. Dito din tayo. Pray tayo. Okay, so ang unang gagawin natin mga kapatid, ang sabi ng Bible, lahat tayo ay nagkasala. So tatanggapin natin ngayon ang tahaling kasalanan. Amen? Sino ba ito hindi nagkakasala? Taas nga natin ang kamay? Wala. For all have sinned and fall short of the glory of God, sabi ng Biblia. So ang gagawin natin, tayong lahat ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Tayong lahat ay lalapit sa isang makapangyarihan Diyos, magpapakumbaba tayo, ibababa natin ang ating mga sarili at tatanggapin natin, Lord, patawarin mo. Ako po'y nagkasala sa iyo. Yun yung unang hakbang, kapatid. Ang pangalawang hakbang, sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, kailangan natin ng tagapagligtas at wala akong iba yan kundi ang ating Panginoon. So, amen? Dapat natin tatandaan, si Jesus ay namatay, ngunit hindi siya nanatiling patay. Ang sabi ng Bible, on the third day, ang ikatlong araw siya ay muli namatay. Pagtagumpayan niya ang ating. So, ang pangalawang gagawin nating hakbang, okay, ay tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, ikaw nang mag-hari sa buhay. Amen? Ito ako'y mananalangin, susunod kayo sa panalangin, pero yung panalangin, yung mga salitang bibigiman yung mga kapatid. Hanggat maaari dapat galing. Okay, pwede ba yun? Okay, tayong lahat ay yumuko. Amen, taas natin yung mga kamay natin bilang pagpapakumbaba sa Panginoon. Okay, taas natin yung mga kamay natin. Okay, taas po natin yung mga kamay natin. Okay. Ama naming nasa langit, okay, wala akong naririnig, parang kausap niyo mga langgam, okay? Okay, nasa natin, no? Kasi nakikipag-usap tayo sa isang makapangyarihan ng Diyos. Ama namin nasa langit, marami pong salamat sa hapong ito at narinig po namin ang Ebanghelyo ng kaligtasan ng aming Panginoong Jesus. Sa hapong ito, Panginoon, ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoong Jesucristo, at ang panalangin ko po na sa hapong ito, na ako po ay linisin at hugasan mo po ng iyong banal na dugo. Panginoon, ang sabi mo sa iyong mga salita, na kayo ang Diyos na mabuti
na kayo ang Diyos na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po ako at ako po'y nagsisisi aking Panginoong Kristo sa lahat ng aking mga pagkakasala. At sa hapong ito, Panginoon, tinatanggap po kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Wala po akong kakayanan, Panginoon, na iligtas ang aking sarili. Kayo po, Jesus, ang aking tagapagligtas. At binibigyan kita, Panginoong Kristo, ng karapatan na maghari at maging Panginoon ng buhay ko. Tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan ko ang lahat ng aking kahinaan sa buhay na ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus sa pong aking panalangin. Amen. Okay.